Lalaki, hinabol ng kutsilyo ang isa pang lalaki sa Taguig. Isang gwardya ang nagtangkang umawat sa lalaking may kutsilyo. Pero nagpumiglas siya at tinugis pa rin ang lalaking nakabackpack. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa labi ng isang gusali. Kung ano ang pinag-ugatan ng insidenteng yan, abangan dito sa Frontline Pilipinas. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ikalabing isang araw ng Oktubre taong 2024. Kasama ang buong puwersa ng News 5, narito na mga pong frontline na balita. Pangulong Bongbong Marcos sinabing naloko siya sa inakala niyang isang kaibigan na si Vice President Sara Duterte. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, diretsa ang itinuro si Senator Ronald De La Rosa na siya raw nag-utos noon na idawit sa illegal na droga si dating Senadora Leila De Lima. De La Rosa, susuntukin daw si Espinosa kapag nagkita sila. Big boss na marami raw napatay yung Pogo Hub sa bansa na aresto na at bibigain ng kanyang mga nalalaman. Sa Pulsa Video, ang planado umanong pananambak sa isang Army Reservist sa Antipolo. Napatay siya! Sa Frontline News Abroad, school bus sa India nasalpok ng isa pang bus. Naipit din sa bangga ng isang e-trike. At sa showbiz, ang pasilip sa paghahanda ni Piolo Pascual sa mga intense fight scene sa inaabangang MMFF entry na The Kingdom kasama si Bossing Vic Soto. Pinilit daw ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa na idawit noon si dating Senador Leila De Lima sa iligal na droga. Ang nag-utos daw kay Espinosa ang dating PNP chief at ngayon senador na si Bato de la Rosa na nagbanta pa raw sa kanyang buhay. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, ano pang ibinunyag ni Espinosa sa pagdinig ng House Quad Committee? Cheryl, iginiit ni Kerwin Espinosa na sinunod niya lang ang utos ni nooy PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa dahil sa takot sa kanyang kaligtasan. Dagdag pa ni Espinosa, may basbas daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdadawit kina dating Senador Leila De Lima sa iligal na droga. Humarap sa unang pagkakataon sa pagdinig ng House Quad Committee ang umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa naturang hearing kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs, hindi maiwasang maging emosyonal ni Espinosa na napasama rin sa narco-list noong Administrasyong Duterte. Naniniwala kasi siyang biktima ng EJK ang kanyang amang si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Pinatay ang dating alkalde noong 2016 habang nakakulong sa Baybay Provincial Jail dahil sa pagkakasangkot din sa iligal na droga. Ibinunyag ni Espinosa na inatasan siya ni nooy PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa na idawit sina dating Senador Leila De Lima at iba pang personalidad sa iligal na droga. Sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim at si Leila De Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. Yan po ay totoo, hindi gawa-gawa to. Kwento ni Espinosa, inutos sa kanya ni De La Rosa na banggitin sina De Lima matapos umuwi ng Pilipinas mula Abu Dhabi noong 2016 nang idawit din sa iligal na droga. Ang sabi raw sa kanya ng nooy PNP Chief, may basbas daw ito mula sa taas. Ibig sabihin nito ay alam ito ni Presidente Rodrigo Duterte. Yung pagdiin kay Leila De Lima at yung mga patayan na nangyari
noong nakaraan administrasyon. Para masiguro raw na kapanipaniwala ang pagkakadawit ni De Lima sa droga noon, pinakausap daw ni De La Rosa si Espinosa kay Ronnie Dayan, ang driver ni De Lima. Pero nanindigan si Espinosa na gawa-gawa niya lang lahat ng kanyang testimonya noon. Kasunod niyan, nagsorry si Espinosa kay De Lima. Una sa lahat, humihingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon, na idamay ka po na walang katotohanan naman. Handa po akong harapin kung ano ang plano mo sa akin po. Matatandaang ibinasura na ng korte ang lahat ng kasong isinampa kay De Lima kaugnay sa illegal drugs at nakalaya na siya nitong Hunyo. May mensahe rin si Espinosa kay De La Rosa at Duterte. Sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika, na masira ang isang tao kasi hindi kalyado. Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, huwag kang magpasulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Nakarating na rin kay De La Rosa ang mga sinabi ni Espinosa sa pagdinig. Sa panayam sa News 5, may banta ang senador sa umano'y drug lord. Sabihan mo siya, pag makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Kung makapag-istorya siya ngayon, makapagsalita siya, akala mo sino siyang malinis. Granting na dismiss yung kaso niya, still, he remains a drug lord. Siniguro naman ng Quadcom na susuriin nila ang testimonya ng mga resource person bago bumuo ng committee report. Sa iyong sinumpaang salaysay. Cheryl, may pagdududa naman yung ilang kongresista sa motibo ni Espinosa sa pagharap niya sa pagdinig, lalo tatakbo siya bilang alkalde sa Albuera, Leyte sa 2025. Giit naman ni Espinosa, hindi politika ang motibo niya kundi para sa hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama. Cheryl? Maraming salamat, Camille Samonte. Arestado sa Laguna ang Chinese national na sinasabing godfather ng mga illegal na pogo sa Pilipinas. Bukod kasi sa niraid na pogo hub ng Lucky South 99 sa Porac, Pampanga, marami pa raw siyang itinayong mga pogo sa iba't ibang parte ng bansa. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Pasado alas 8:30 kagabi ng palibutan ng mga operatiba ang sasakyang yan sa loob ng isang high-end subdivision sa Binyan, Laguna. Sa bisa ng mission order ng Bureau of Immigration, pinababa at pinadapa sa kalsada ang isang lalaking naka-pink na t-shirt. Siya na pala ang 35 anyos na Chinese national na si Liu Dong, na tinaguri ang godfather ng mga pogo sa bansa. Are you Mr. Lidong? You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in any court of law here in the Philippines. Si Liu Dong na gumagamit din ng iba't ibang alias gaya ng Boss Boga at Hauhau, ang sinasabing big boss ng niraid na Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Isa siya sa target ng mga operatiba noon pero hindi natunton sa Pogo Hub. Siya po ay makapagbigay ng maraming impormasyon kung paano pa nila nasimulan yung Lucky South 99. When he came on board sa Pogo industry sa Pilipinas, marami po siyang itayo ng mga Pogo sa iba't ibang lokasyon sa Pilipinas. So he's a pioneer and he would be able to lead the investigation kung sino yung mga nasa likod nitong mga pogo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, 8 buwan nilang minanmanan ang grupo ni Liu Dong hanggang sa maaktuhan nila na dumalo sa isang party sa Binyan, Laguna kung saan siya nahuli. Sabi ng PAOK, posibleng hindi pa tumatakas pa abroad si Dong. Nandito pa kasi ang mga perang kinita niya sa pogo. The lifeblood
o the online scamming industry, kung saan napapamilang ang pogo, yung mga errant pogos ay pera. So hindi pa po niya mailabas yung napakalaking bahagi ng pera niya dito sa Pilipinas. Agad dinala si Dong sa detention facility ng PAOK sa Pasay kagabi. Bukod sa kanya, 12 pang Chinese national na kasama niya ang inaresto rin ng mga otoridad. Pati ang siyam na driver at mga bodyguard ng mga Chinese dinala rin sa Pasay. Itinanggi naman ni Liu Dong na sangkot siya sa Pogo. Restaurant daw ang kanyang negosyo. He's not the one. Yeah, maybe it's wrong guys. Maybe he thinks his restaurant is strong guys, and then maybe after that he will provide the passport. Ang Pinoy naman ng 2 taon ng personal assistant ni Liu Dong, wala raw ideya sa mga transaksyon ng kanyang boss. Ikinagulat din niya ang pagkaka-aresto rito. Nabigla lang po kami, sir. Hindi po namin alam na ganun yung mga problema. Anong business ba ng boss mo? Alam ko, sir, nag-o-office lang naman yan sila, sir. Hindi ko masabi, sir, kung anong business, sir. Basta nakikita ko lang naman lagi hawak yung cellphone, laptop. Ganun lang, sir. Bukod naman kay Liu, pinaghahanap na rin ng PAOK ang 3 pang nakatakas na big boss ng Pogo, sina Wang Xiyang, Zhang Ji at Wan Renwu. Base sa impormasyon ng PAOK, nasa abroad na ang 3. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Inaaresto na rin ng Quad Committee ng Kamara ang asawa ng nagtatago ngayon na si dating presidential spokesman Harry Roque. Nag-issue ng arrest order ang Kamara laban kay Myla Roque matapos ipa-contempt ng mga mambabatas kanina. Pangatlong beses na niya kasing hindi sinipot ang pagdinig ng komite kaugnay sa iligal na pogo. Bukod sa pagpapakontempt, dati na ring inisyuhan ng sabpina ang Mrs. ni Roque. Pero dinedma niya lang din ito. Nadawit si Mrs. Roque sa skandal ng pogo matapos maungkat ang isang lease agreement na pirmado niya at ng ilang Chinese na konektado pala sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Nadadawit din na ang kumpanya nilang mag-asawa sa Lucky South 99 na sangkot naman sa ni-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Sa ngayon, pareho ng pinaa-aresto ng Kamara ang mag-asawa. Umugong kamakailan ang usap-usapang may tao raw sa Malacanang na gustong idawit sa mga krimen ng Pogo sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bato de la Rosa at Bongo. Narito naman ang sagot dyan ni Pangulong Bongbong Marcos. No, I don't know anything about that. I don't know who this person is. Matatandang sa Senate hearing nitong Martes, dinuro-duro ni De La Rosa si Jessica Francisco. Ang pinaniniwalaang si Mary Ann Maslog na sangkot sa 1999 textbook scam. Ayon sa senador, nakatanggap siya ng impormasyong may nag-uutos kay Francisco mula sa Malacanang na idawit siya at sina Duterte, Bongo at dating CIDG Chief Romeo Caramat sa Pogo operation sa bansa. Nanindigan naman si Pangulong Marcos na hindi niya kilala ang taga-Malacanang na tinutukoy ni De La Rosa. Higit 30 Chinese at samot-saring mga gadget ang nabisto sa loob ng isang resort sa Mualboal, Cebu. Hinilala tuloy ng isa rin itong iligal na pogo. Pero bukod sa resort, nabisto ng LGU na may mga homeowner na inalok ng ilang dayuhan na paupahan na ang kanilang mga bahay sa loob ng 1 taon. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Mukhang ordinaryong resort lang ang Happy Beer Villa sa barangay Saavedra sa Mualboal, Cebu. Pero nang pasukin ito ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ng PNP nito Miyerkules, tumambad sa kanila ang 38 dayuhan. Nagpakilala silang mga Chinese pero ni isang dokumento wala silang maipakita. Naani siya gamay challenge because the 38 undocumented foreigners, they don't know how to speak English. So, nag-coordinate pa ta sa consulate or mga mo interpret or mo pasabot nila. Sa isang kwarto naman sa loob ng resort, nabisto ang 44 na computer set, 4 na laptop at mahigit 200 cellphone. Hinihinalang ginagamit ang mga ito sa pang-i-scam at iba pang iligal na gawain. Bago ang operasyon, nakatanggap ng tip ang Police Regional Office ng Central Visayas na palakasin ang kanilang internet connection. Dito na naghinala ang mga otoridad na hindi lang resort ang nag-ooperate sa lugar. Nabisto rin September 24 pa na mag-check-in ang mga dayuhan at lumalabas na narentahan nila ang buong resort. We believe na di kan sila
from another place and they have transferred to Malboal to conduct their operations. Kabilang sa iniimbestigahan ang may-ari ng resort na isa ring dayuhan at ang asawa nitong Pinay. Wala pa silang pahayag sa isyu. Sa ngayon, nasa loob pa ng resort ang 38 dayuhan. Hinihintay pa ng mga pulis ang Bureau of Immigration para imbestigahan ng mga foreigner. Nakarating na rin sa Moalboal LGU ang tagong operasyon sa loob ng resort. Pero ayon kay Mayor Inocentes Cabaron, may mga residente raw sa bayan na nilalapitan ng mga foreigner at inaalok na parentahan ang kanilang mga bahay sa loob ng isang taon. 500,000 pesos daw ang alok ng mga lumalapit na dayuhan. They are now resorting to renting private houses, not the resorts anymore. Imagine, advance payment pa 1 year. Tinitingnan na ng LGU ang koneksyon nito sa ni-raid na resort. Ito na ang pangalawang hinihinalang illegal Pogo Hub na ni-raid sa Cebu. Una nang sinalakay ng mga otoridad ang isa pang resort sa Lapu-Lapu City. Inaalam din kung may koneksyon dyan ang mga dayuhang nahuli sa Moalboal at sa ni-raid na illegal Pogo Hub sa Pampanga. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Kapyo muna tayo sa police report. Nagwala at nang habol ng patalim may isang lalaking naghinalang pinagpalit na siya ng kanyang girlfriend. Pero ang lalaking hinabol niya, nakasabay lang pala ng kanyang nobya sa elevator. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Sa video na ito sa BGC sa Taguig, kitang nagwawala ang lalaking may patalim na si alias Francisco. Inaawat naman siya ng isang security guard. Pero nagpumiglas ang lalaki at hinabol ang lalaking may backpack na si alias Maron. Bukod sa gwardya, inawat din si Francisco ng kanyang kasintahan. Pero patuloy niyang hinabol si Maron habang winawasiwas ang kanyang patalim. Nakaiwas naman si Maron at tumakbo papunta sa labi ng isang gusali. Nakapasok si Maron habang naharang naman ng isa pang gwardya si Francisco. Doon na rin nakontrol si alias Francisco at kalaunay inaresto ng mga pulis. Ayon sa mga pulis, bago ang habulan ay nagbabantay si Francisco sa lugar dahil naghihinala siyang may iba na ang kanyang kasintahan. Meron siyang nararamdaman na may iba daw yung asawa niya, yung partner niya, yung girlfriend niya. Nung nakita niya yun, nasabay daw lumabas dun sa building, uminit na yung ulo niya. Matapos niyan ay doon na hinabol ni Francisco ng patalim si Maron. Nakita niya yung girlfriend niya is kasama tong victim natin. Siyempre siya, siguro nagselos, uminit yung ulo. Inundangan niya na ng saksak yung victim natin. Buti na lang itong nakaiwas, nakatakbo. Ang kaso, kaopisina lang daw ng kasintahan ni Francisco ang lalaking nakasabay palabas ng elevator. Nakiusap na ang kasintahan ni Francisco sa biktima na huwag na magsampa ng reklamo. Pero desidido raw ang biktima na magdemanda dahil sa takot at kahiyang inabot. Nakakulong na si Francisco sa reklamong attempted homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa pool sa video, ang pamamaril sa isang Army reservist sa Antipolo City. Away sa negosyo ang tinitignang motibo sa krimen. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagdaan ng puting van noong Miyerkules ng gabi sa Barangay San Jose, Antipolo City. Nakabuntot ang isang motorsiklong may 2 sakay. Maya-maya, lumapit ang motorsiklo, saka pinagbabaril ang driver ng van. Nagdire-diretso ang van hanggang sa sumampa ito sa sidewalk. Umatras ang motorsiklo, bumuelo, saka tumakas. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 46 years old na biktima na isang Army reservist. Ayon sa Antipolo Police, nagpunta sa simbahan ng biktima bago siya tinambangan. Nakabukas po yung bintana kasi nagyoyosi daw di umano yung suspect. Ay, yung biktima. Tinabihan po siya nung 2 suspect natin. Tapos ang tao niya po, puro bandang kaliwa po. Sa liig, sa pisngi, tapos dito sa balikat po. Planado at posibleng inabangan ng mga suspect ang biktima. Ilang metro lang ang layo ng pinangyarihan ng insidente mula sa simbahan kung saan galing ang biktima. Palaisipan sa anak ng biktima ang motibo sa krimen. Sabi ko, magisingin mo, panaginip pa ata ito eh. Panaginip ba ito, ama? Unang-una po, masakit. Bakit? Latay mo yun. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng mga naka-helmet na suspect. Patuloy ang backtracking ng mga pulis sa mga CCTV sa lugar na posibleng dinaanan ng mga salarin. Nakikipagtulungan na rin ang testigo. Tinitingnan ang posibilidad na may kaugnayan ng pananambang sa negosyong funeral parlor ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Susunod, Meralco may bawas singil ngayong buwan.
Driver na nagmaneho raw ng lasing sa BGC, ipinatatawag ng LTO. Lisensya niya, posibleng bawiin. At chismis authority ng henerasyon na si Ogie Diaz, kapatid na rin. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Simpleng mat na nga lang hindi pa masagot. Yan ang kinapikon ni Senator Cynthia Villar sa budget hearing kanina. Nagkalituhan kasi kung gaano nga ba karami ang kabuang lokal na produksyon ng gatas sa bansa. Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Nililito ako. Huwag niyo akong galitin. Hindi ko kaya yan. Tinatanong mo eh. Ang dali-dali naman yun. Ano production ng 2019? Ano production 2023? Sino nag-contribute sa increase? Hindi nyo masagot. Gigil na napatayo at halos mapa-walkout na si Senator Cynthia Villar habang dinidinig ang budget ng National Dairy Authority o NDA at Philippine Carabao Center o PCC. Uminit ang ulo ng senadora dahil hindi masagot ang simple niyang tanong tungkol sa produksyon ng gatas sa bansa. Base sa nakalap na datos ng opisina ni Villar, mula sa 1% tumaas sa 5% ang local milk production. Ang tanong ng senadora, ilan sa 5% na yan ang galing sa NDA at ilan ang galing sa PCC? Pero malabo ang sagot. Sa ngayon po ay 17 million, sa 2023 po ay 17 million liters po ang naging contribution. Liters and then percentage. Sa percentage po, ma'am, ganun pa rin po, 1.56% as of now po. Hindi po 5%, ma'am. Di siya ang nag-produce ng 3 point? 2.19 nga lang po. 5 yung total eh. 4.6 million liters po ng 2023. Ang PCC. Lalong nalito ang senadora at paulit-ulit na tinanong kung paanong naabot ang 5% production. Pina-explain ko lang sa inyo para pag tinanong ako ng senador, what happened? I know what to say. Nalilito ako lalo sa inyo eh. Dito na nagsimulang mag-compute ang mga tauhan ng NDA at PCC habang si Villar patuloy sa paninerbon. Yung mga head of agency, tatalino yan dapat. Tapos nakatawa pa. Ako loloko, hindi man ako kayang lokohin. Ikaw, ba't hindi mo naturuan niya na gawin niya? Nang kumalma na si Villar, napa-facepalm na lang siya nang malamang hindi pala 5% ang itinaas ng milk production, kundi 0.5%. So you increase your production for 0.5% at most. 5 years ang na-produce nyo, 0.5%. So ano ngayon ang target nyo? Isipin nyo, paano nyo i-increase? Aminado naman ang PCC at NDA na mababa talaga ang milk production. I-factor in po natin yung gaano ba ang extent ng investment ng Pilipinas sa dairy sector niya. At kulang, ma'am? Opo, kulang na kulang. We're not even talking of 1 billion. Sa milk production natin, tumataas ang milk production. Pero on milk sufficiency, hindi makahabol sa paglaki ng populasyon. Kasi it's a moving target eh. Nasa 700 million pesos ang hinihinging 2025 budget ng PCC, habang 537 million pesos naman ang sa NDA. Parehas na humihingi ang PCC at NDA ng dagdag na budget na nagkakahalaga ng tig 250 million pesos para sa susunod na taon. Gagamitin daw ito pambili ng kalabaw at mga baka. Solusyon daw kasi sa mababang milk production ang pagpaparami ng mga hayop na aalagaan sa stock farm para makapag-produce ng mas maraming gatas at makahabol sa pangangailangan ng lumalaki nating populasyon.
Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy ng Senado ang pagdinig sa budget ng Department of Agriculture at attached agencies nito bago irekomenda sa budget deliberation sa plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Dismayado si Pangulong Bongbong Marcos sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi raw sila friends. Tila naloko raw siya dahil inakala nilang isa siyang kaibigan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mula sa pagiging magsanggang dikit, biglang nag-split. Tila ito ang nangyari kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Matapos ang matagal na pagsasama mula noong kampanya para sa 2022 presidential elections. Habang nasa Lao, sa bibig na mismo ni Pangulong Marcos nang galing na dismayado siya sa sinabi ni Vice President Duterte na kahit kailan, hindi sila naging magkaibigan. I don't know anymore. I'm not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Matatandaang sa budget hearing sa Kamara noong nakaraang buwan, sinabi ni VP Sara na kinailangan lang naman nilang mag-usap ni PBBM dahil magkatandem sila nung kampanya. Pero hindi sila quote-unquote friends. Ang kapatid lang daw kasi ni PBBM na si Senadora Amy Marcos ang kaibigan niya mula pa noong 2012. Kapansin-pansin naman na hindi si Vice President Sara Duterte ang itinalaga ni Pangulong Marcos habang nandito siya sa Vientiane, Lao para dumalo sa ASEAN Summit. Pero paliwanag dito ng Pangulo, natural lang ng ibang italaga niya rito dahil hindi na bahagi ng gabinete si VP Sara. Hulyo ng taong ito nang magbitiw si Duterte bilang Secretary ng Department of Education. Kaya hindi naman daw issue rito kung pinagkakatiwalaan niya si VP Sara o hindi. It's a very practical reason actually. That's how I came to that conclusion. If you notice the membership of the executive committee are all parts of they're all members of the cabinet. Up to now. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Bago umuwi ng Pilipinas, dumalo si Pangulong Marcos sa East Asia Summit. Dito niya binanatan ulit ang patuloy na pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Pero buwelta naman ng China, hindi raw sila ang promotor ng gulo sa rehiyon. Nagbabalik si Maricel Halili. Huling araw na ng kaliwat kanang meeting ng mga leader ng ASEAN at iba pang bansa sa Lao ngayong araw. Pero sa East Asia Summit kanina, wala pa ring preno si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tirada nito laban sa China dahil sa mga illegal na aktibidad nito sa West Philippine Sea. Sa kanyang speech, sa harap mismo ng 18 leader kasama ang mga kinatawan ng China at Amerika, muling binigyang diin ni Pangulong Marcos na hindi dapat baliwalain ng ASEAN ang panggigipit ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Kahit nga raw ang mga sibilyang barko at eroplano ng mga Pinoy, tina-target ng laser at sinisindak ng guided missile ships ng mga Chinese. Ini-intimidate yung ating mga fishermen o hinaharang yung ating mga barko, yung mga Coast Guard. We'll just have to deal with it. But nonetheless, whatever happens, we will maintain that presence. Nakakuha naman ng kakampi si PBBM sa ASEAN-US Summit kanina. Sabi ni US Secretary of State Anthony Blinken, nag-aalala na sila sa panganib na dulot ng China. We remain concerned about China's increasingly dangerous and unlawful actions in the South and East China Seas, which have injured people, harm vessels from ASEAN nations, and contradict commitments to peaceful resolution of disputes. Pagtitiyak ni Blinken, makakaasa raw ang ASEAN at Taiwan sa suporta ng Amerika sa usaping ito. Giit naman ng China, hindi sila ang promotor ng gulo. Katunayan, mas naging mapayapa umano ang sitwasyon sa South China Sea dahil sa pagtutulungan ng ASEAN at China. Muli ring iginiit ng Beijing ang commitment nila sa pagbalangkas ng Code of Conduct na magsisilbing panuntunan sa pagpapanatili ng kaayusan sa South China Sea. Sa kabila nito, naniniwala naman ang isang eksperto na taliwas sa sinasabi ng China ang totoong intensyon nila. 2018 pa kasi nag-umpisa ang negosasyon para sa Code of Conduct, pero tila sinasadyang patagalin ng China ang pagpasa rito. Dahil dito, mas mainam daw para sa Pilipinas at sa ibang claimant at bansa sa ASEAN na bumuuna ng unilateral cooperation
at sila-sila na ang bumalangkas ng Code of Conduct para umusad na ang issue. Even with or without China, you can create your own code of conduct now. So it's not up to China, because if in case we keep on giving importance to China and China is delaying it, ito talagang walang magiging code of conduct. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Hinihiling ni Senator Riza Ontiveros na imbestigahan sa Senado ang kaso ng mga Pinay na ginagawang paanakan sa Cambodia. Naghain ng resolusyon sa Senado si Ontiveros para siyasatin ang pagbubuntis ng mga Pinay para sa anak ng iba sa Cambodia. Yan ay matapos mahuli ang 20 Pinay roon na sangkot sa surrogacy scheme. Ayon sa Senador, kailangang tignan ito dahil posibleng maging panibagong uri ito ng human trafficking. Wala pang batas na nagbabawal o pinapayagan ang surrogacy sa Pilipinas. Tinitignan naman ng Department of Justice ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa surrogacy scheme dito sa bansa. Ayon kay DOJ spokesperson Nico Clavano, ang pagre-recruit sa isang babae para maging paanakan ay maituturing pa ring trafficking. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga panalong showbiz balita ngayong Biyernes. OMG for OGD. Dahil officially, ang tinaguriang chismis authority ng henerasyon na si Mama OG Diaz, abay kapatid na rin. At sa kanyang pangunguna, bubuksan na ang pinakabagong game show na siguradong papatok sa mga marites at paring tol. Yan po ang Quizmosa, kung saan ang mga chismis dadagdagan natin ng kaunting quiz. Abangan ang mga paandar na chika ni Mama Og simula po sa October 21. Lunes hanggang Sabado, 2:30 p.m. sa Hapon Champion, pagkatapos ng Eat Bulaga dito sa TV5. Eto pa nga, ready to slay na ang ating pambato sa Miss Universe 2024 na si Chelsea Manalo. Sa send-off party bago siya bumiyahe pa Mexico, all set na from head to toe si Chelsea para sa gitgitang labanan sa Miss Universe. Suot ang isang agaw pansing green gown. Nagpasample na rin siya ng kanyang Tampisaw Walk. Present sa send-off si dating Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsup. Nandoon din ang ating dating Miss Universe finalist na si Ariela Arida at iba pang malalapit na kaibigan ni Chelsea. Bago ang kanyang road to the crown, may pangako ang ating La Bulaqueña Queen sa kanyang supporters. So much more powerful, very, very beautiful, and just, of course, still the same Chelsea. I just want them to understand that I am also very excited. I know I have the whole Philippines behind my back, so this is not me just carrying the Philippine flag, but I am much more ready to tell everybody that we are going to make it to the universe. Ito pa nga ang isang ready na rin. Looking like very prepared na si Papa Piolo Pascual para sa inaabangang MMFF 2024 entry na The Kingdom. Oh, here, ito paso ba? Oh, ito. Boom! Oh, here. Kaliwin ako bigla. Boom, ito. Okay, alam mo pagod ka. Sa video nga po ng martial arts coach na si Jeric Pantaleon, ibinida ni Papa P ang kanyang Cali empty hands skills. Sa husay ni Piolo, pati po si Coach Jeric namangha sa kanyang stamina. Ayon sa MQuest Ventures, ang pag-aaral ng Cali ni Piolo ay bahagi ng paghahanda ng aktor sa itatampok na intense fight scene sa The Kingdom. Bago si Piolo, nauna nang inilabas ang pag-aaral ng Cali ni Bossing Vic Soto na lead star din po ng pelikula. Susunod, driver na nag-viral matapos pasukin ang one-way na kalsada sa BGC. Posible raw tanggalan ng lisensya. At siyam na talampakang sawa sumulpot sa kalsada sa Mandaluyong. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ipinatatawag ng Land Transportation Office o LTO ang driver na humarurot at pagewang-gewang ang takbo sa Bonifacio Global City. Kuya, we're getting lost. So, the ways, yeah, sir. Yan way yung pinasok mo. Paano namin malaman if tama yung way? Kasi yung ways din na kami sa Yan ang viral video ng patawa-tawa pang driver na tila lasing. Nagtatawanan din ang mga sakay niya habang dumaan sila sa one-way street. Nangyari yan noong September 23. Nagsinungaling sila na naliligaw raw at ang sabi pa, kasama raw nila ang anak ng isang politiko. Sa Facebook page naman ng LTO, mariin nilang kinundena ang irresponsable at peligrosong pagmamaneho gaya ng sa viral video. Posible raw na alisan ng lisensya ang driver na napag-alamang residente ng Santa Mesa, Maynila. Susunod, John Amores sinuspende sa susunod na conference ng PBA dahil sa pagkakasangkot niya sa shooting incident. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. What's up mga kapatid? Suspendido na sa buong Commissioner's Cup si controversial player John Amores pagkatapos masangkot sa shooting incident sa Lumban, Laguna. In-announce ito ni Commissioner Willie Marcial kanina lang sa Smart Araneta Coliseum. Sinabi din na mapapayagan lang makapaglaro uli sa PBA si Amores kung dadaan siya sa counseling para sa anger management. Susunod! Remix version ng Touch ng K-pop global group na Cat's Eye kasama si TXT Yeonjun inilabas na. At music video ng bagong single ni Blackpink Jennie na Mantra, instant hit. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. On to her new era na talaga si Blackpink member Jennie sa paglalabas niya ng kanyang bagong single na Mantra. This that pretty girl mantra, this that flaunt, you just touched down in LA. Pretty girls don't do drama unless we wanna, it'll be depending on the day. Sa music video ng kanyang kanta, channeling her inner sexy ang peg ni Jennie. Chill at laid back ang vibe ng kanta na all English ang lyrics. Dahil din sa catchy beat, instant hit ito sa Blackpink fans. Wala pang ang kalahating araw mula nang i-upload ito, pumalo na sa mahigit 6 million ang views ng music video sa YouTube. Ang Mantra, ang kanyang unang kanta matapos niyang ilunsad ang sariling talent management na OA. Eto pa nga, release na ang espesyal na collaboration ng global pop group namang Cat's Eye kay TXT member Yeonjun para sa remix version ng hit nilang Touch. Makes you seem close tonight, but you've been so out of touch, that about you way too much. Kaninang tanghali lamang po ni-release ng mga online platform o sa online platform ang remix ng kanta na may extra special touch ni Yeonjun. Mabilis namang pinusuan ng mga fans ng Cat's Eye at ni Yeonjun ang bagong version ng kanta. Last July lang nang nilabas ng Cat's Eye ang Touch. Nauna pa itong single sa debut EP album ng grupo na Sis o Soft is Strong. Nitong nakaraang buwan lang nang bumisita sa bansa ang Cat's Eye para sa isang espesyal na show para sa kanilang fans. Good
mas mababang singil ang aasahan ng Meralco customers ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Makakahinga ng maluwag ang senior citizen na si Ellen dahil makakatipid siya sa bayad sa kuryente ngayong buwan. May-ari siya ng isang tindahan at karinderya sa Mandaluyong. Karaniwan daw kasing umaabot ng 3,700 pesos ang kanyang buwan ng bill. Eh di masaya po, di ba? Siyempre po, nabawasan yung expenses mo sa pagbabayad. Mali mo, maging ano na lang ako. 2,000, no, di ba? Malaking bagay pa rin. Pabili na ng gamot. Mahal ang bilihin, sobra. Sobra po ang bilihin ngayon. Hindi katulad nun. Pero sa anunsyo ng Meralco, bababa ng 36 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Oktubre. Kaya magiging 11 pesos and 43 centavos na lang ang kada kilowatt hour. Ang tapya sa singil, katumbas ng 72 hanggang 180 pesos kung kumukonsumo ng 200 hanggang 500 kilowatt hours kada buwan. Dahil yan sa mababang singil sa generation charge sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Yung mismong WESM charges sa spot market bumaba rin dahil gumanda yung supply situation. Mas konti na yung power plant that are on outage at bukod nun, bumaba din yung demand sa Luzon grid. Bumaba rin ang transmission charge mula sa National Grid Corporation of the Philippines at pati na rin ang taxes at iba pang charges. Mas malaki pang araw sana ang mababawas sa bill ngayong buwan kung hindi lang sa mas mataas na sinisingil ng malampaya. Kadalasan ay mas mababa talaga ibinabayad ng mga consumer sa kuryente kapag sumasapit ang bare months. Hindi kasi masyadong mataas ang konsumo dahil hindi rin ganong kainit ang panahon. Pero baka kaasa kaya mga consumer na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng singil sa kuryente hanggang sa Disyembre o sa Pebrero? Ayon sa Meralco, may mga nakaamba pang dagdag bayarin ng mga consumer, katulad ng reserve o standby power at sa renewable energy plants. Pero baka wala raw itong masyadong pagbabago sa bill. Definitely yung rates malamang sa hindi tumaas. But then again, what can be a mitigating factor every time prices increase? Consumption. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5. Ito naman ang malaki ang taas presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Halos 3 piso ang posibleng madagdag sa presyo ng diesel kada litro. Posible ring magmahal ng hanggang 2 pesos and 30 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang 2 pesos naman and 55 centavos ang madaragdag sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, dahil yan sa patuloy na tensyon sa Middle East, pati na ang pananalasa ng Hurricane Milton sa Amerika. Makabibili na ng 43 pesos kada kilo na well-milled rice sa mga kadiwa store ng Department of Agriculture. Bukod sa bigas, ikinatuwa rin ng mga mamimili ang mas murang presyo ng ilan pang bilihin. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ito ang kadiwa ng Pangulo, kung saan makakabili ng murang bigas sa ilalim ng Rice for All program ng Department of Agriculture. Isa lang ito sa mahigit 40 kadiwa store sa buong bansa. Sa halagang 43 pesos kada kilo, meron ka ng well-milled rice. Unlimited ang bentahan niyan at kahit sino ay pwedeng bumili. Napakalaking tipid po talaga. Marami pa akong nabibili dito sa kadiwa store. Ang bigas po, nakabili ako ng 43 pesos ang 1 kilo. Ang galunggong, 190 1 kilo. Ang dilata, 15.50. Saya ko. May pampampal mga anak ko. Sa mga piling sektor naman, gaya ng mga PWD, senior citizen, 4-piece beneficiary at solo parents, merong 29 pesos per kilo na NFA rice para sa inyo. Kung happy ang mga mamimili, happy rin ang mga magsasaka dahil rekta na nilang naibebenta ang kanilang bigas. Gaya ng grupo ni Levi na taga-Alcala, Pangasinan na may 5,000 miyembro na natulungan na ng Rice for All program. Ito po yung lagi naming binapangarap noon na may direct access kami sa market. Yung agam-agam namin na masasayang lang, may pag-asa na kasi may access na kami sa market direkta. Pagsisiguro naman ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. tatagal ang supply ng bigas hanggang Pebrero sa susunod na taon. Dagdag pa niya, hindi maglalabas ng pera ang ahensya para isubsidize ang bigas. Ang 43 pesos ay no subsidy. Ibig sabihin, yan yung presyo talaga na hindi malulugi ang gobyerno or kadiwa. So yan ang presyo na kaya paikutin, hindi malulugi, kaya hindi budol yan.
Umaasa din ang kalihim na mas maibababa pa sa 39 pesos kada kilo ang presyo ng well-milled rice sakaling lumakas pa ang piso kontra dolyar. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Naghahanda na ang COMELEC sa gagawing source code review para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa poll body, bukas ang gagawing review sa mga political party at iba pang stakeholder. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Ipinasilip ng COMELEC ang ilang data servers na nakapwesto sa Makati City na gagamitin sa darating na Bilang Pilipino 2025. Dito papasok ang resulta ng magiging botohan sa Mayo. Nakasetup na rin ang nasa 100 computer terminals para naman sa local source code review na sisimulan sa Lunes. Ayon sa COMELEC, ang source code ang may tuturing na pinakamahalagang bahagi ng automated election. Yan kasi ang nagbibigay yan ng utak na nagbibigay ng kaalaman doon sa ating mga makina. Ano ang gagawin nila, paano magpe-perform yung makina, paano siya bibilang, paano siya magtatransmit, pag-aaralan, tama ba talaga yung command, tama ba talaga yung code. Bukod sa mismong automated counting machines, kasama rin sa susuriing mga source code ang para sa transmission o paghahatid ng boto at overseas internet voting. Kasama sa mga sasali sa source code review ang ilang election watchdogs gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Movement for Free Elections o NAMFREL. Paglilinaw ng COMELEC, bukas naman sa lahat ng mga stakeholders o kahit mga political party itong gagawing local source code review. Tatagal ito ng halos 3 buwan o hanggang Disyembre ngayong taon. Isa sa naistutukan ng local source code review ang maiwasan na may naka-pre-program sa makina o may una na itong nakalagay na sistema. Ang bagong election provider ng bansa na Miru Systems, aminadong unang beses naranasan ang ganitong proseso. It's tedious, but we are very anticipating that the results will be good, and we're excited. We asked the Filipino people, the very good people to ensure trust in us. Kung silang araw ang tatanungin, gusto nilang isapubliko mga source code dahil naniniwalang Miru na hindi ito mapapasok ng mga hacker. Bagay na hindi pinayagan ng COMELEC. Oras na matapos ang nasabing local source code review, nakatakda naman itong isalang sa international certification para masiguro ang transparent at malinis na eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Umakyat na sa 16 ang nasawi sa hagupit ng Hurricane Milton sa Florida sa Amerika. Sa tindi ng pananalasa ng bagyo, pati ang ilan nating kababayan hindi raw nakatulog sa takot. Yan ang Frontline News Abroad ni Rainiel Pawid. Masdan ang mga punong binabayo ng malalakas na hangin at ulan sa Florida, Amerika. Maya-maya bigla itong dinaanan ng buhawi. Nilipad ang mga sanga at tila nakalbo ang puno. Nagliyab din ang mga natumbang poste ng kuryente. At may sumabog pang transformer. Maladilubyong bugso ng hangin na sinabayan ng walang patid na ulan ang namerwisyo sa Florida sa pananalasa ng Hurricane Milton. Pero bukod dyan, mas pinangambahan ng storm surge o yung daluyong ng bagyo na nagpabaha sa mga residential area malapit sa dagat. Gaya na lang ng restaurant na inabot ng tubig ang hagdanan. Ang mga natrap na residente sa Clearwater, inilikas na gamit ang mga bangka. Lubog na kasi sa tubig ang mga sasakyan at ilang bahay roon. Naispatan din ng mga pulis ang binatilyong yan na nakasampa sa kahoy para hindi lumubog sa baha. Sorry. Sa gitna naman ng laot sa Florida coast, na-rescue ang isang lalaking nakasampa sa cooler. Inanod siya ng alon. Naglandfall ang Category 3 Hurricane Milton sa Siesta Key, Florida kahapon. Pero buong Florida sakop ng pananalasa. Gaya na lang ng nawasak na bubong ng stadium sa St. Petersburg. Kaliwat kanan din ang bahang lugar at mga nasirang bahay kasunod ng halos 30 buhawi. Sa huling tala ng US Homeland Security, nasa 16 ang nasawi, kabilang ang 2 senior citizen na namatay dahil daw sa buhawi. Brownout naman sa mahigit 3 milyong bahay at establishmento. Sa ngayon, isa ng post-tropical cyclone ang Milton. Ibig sabihin nakalabas na ito ng Florida at pa-Atlantic Ocean. Tinatayang papalo sa $100 billion o mahigit 5 trillion pesos ang pinsalang iniwan nito. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Washington DC, walang Pinoy na nasaktan.
pero kabilang sila sa milyong-milyong apektado. Kwento ng kababayan nating si Luz Basagre, hindi sila makatulog sa takot. Malakas siya talaga, as in, kaya yun yung nakakatakot. Alam mo yung umiihip, tapos hampas dito. From time to time, tumutunog yung cellphone for the warning. Flood warning, tornado warning. So, paano ko matutulog? Nakikipagtulungan na ang embahada ng bansa sa halos 200,000 Pinoy na naninirahan doon. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Muling nagpakawala ng airstrike ang Israel sa Lebanon para puntiryahin sana ang isa pang leader ng grupong Hezbollah. Pero ang napuruhan may higit 20 inosenteng sibilyan. Nagbabalik si Rainiel Pawid. Hindi bababa sa 22 sibilyan ang patay matapos ang isa na namang round ng airstrike ng Israel sa Beirut, Lebanon kagabi. Target sana ng pag-atake ang isang mataas na opisyal ng grupong Hezbollah. Pero nakatakas umano ito bago bombahin ang gusaling pinagtataguan nito. Kasama sa napuruhan ng pambobomba ang ilang tindahan at apartment buildings na ito sa Beirut. Dahil sa tindi ng pinsala, tulong-tulong na ang mga residente at rescuer sa clearing at search and rescue operation. Base sa huling tala ng Lebanese authorities, higit 100 na ang sugatan sa airstrike. Kabilang naman sa halos 2 dosenang nasawi ang isang mag-anak na may 3 mga bata. Dahil sa tumitinding bakbakan sa rehiyon, puspusan na ang repatriation efforts ng gobyerno para mailikas ang libu-libong OFW na naiipit sa gulo. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nasa 20 Pinoy mula Lebanon ang uuwi sa bansa ngayong weekend. Kasama yan sa 500 OFW na nagpalista sa repatriation program. Aminado ang gobyerno na mas mahirap na ang pagpapauwi sa mga Pinoy na naiipit sa giyera dahil agawan ang pag-book ng commercial flights. Many are falling in line to get themselves cleared by immigration. Many are falling in line to get flights. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibilidad na gumamit ng barko. Pero ang DMW may inaayos na ring chartered flight na gagamitin sa pagpapauwi ng mga OFW. Naganda na rin sila ng 4 na evacuation areas sa Lebanon para may matuluyan ang mga Pilipinong lumikas sa gulo habang naghihintay na mapauwi sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa pulsa video ang salpukan ng 3 sasakyan sa India. Pagmasdan na ang dumadaang school bus na yan sa kalsada ng Gujarat nang biglayang salpukin ng isang pampasaherong bus. Nahagip pa nga ang isang e-trike saka naipit sa banggaan. Ilang metro pang nakaladkad ang school bus at e-trike bago tuluyang huminto ang bus. Sa kabila niyan, walang nasaktan. Mabuti na lang walang sakay na mga estudyante ang school bus. Ayon sa mga otoridad, nawala ng preno ang bus kaya nauwi sa salpukan. Susunod, tennis superstar Rafael Nadal magre-retiro na pagkatapos ng Davis Cup. Carlo Aquino may inamin bago tanggapin ang Pinoy adaptation ng K-drama hit na It's Okay to Not Be Okay. At ilang pambihirang halaman na daan-daang libo at milyon ang halaga itinampok sa isang convention sa bansa. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umalo na raw ng 33 billion pesos ang halaga ng pagpapatayo ng bagong Senate building sa Taguig City ayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ng senador na may natanggap daw silang liham mula sa Department of Public Works and Highways. Nakasaad dito na umabot na sa 31 billion pesos ang building cost o 33 billion pesos kung kasama ang mga gamit at lupa. Naunang inatasan ni Senate President Chis Escudero si Cayetano na i-review ang naturang proyekto. Hindi rin daw katanggap-tanggap ang timeline para matapos ang bagong Senate building. Medyo unacceptable ang 36 to 48 months. But I think that they're just being conservative considering the publicity na inabot ng new Senate building. We are hoping that we can move in before the end of 2026.
Ipinasara ng Department of Migrant Workers ang isang language center sa Davao City dahil sa illegal na pag-aalok ng trabaho. Ipinaskil ng mga otoridad ang closure order sa Kanu Japanese and English Academy Incorporated noong Miyerkules. Pinapangakuan daw ang mga aplikante ng trabaho sa Japan sa pamamagitan ng technical training at skilled worker programs. Pero bago yan, pinagbabayad sila ng 24,000 pesos para dumaan daw sa language training sa loob ng mahigit 4 na buwan. Pagkatapos mismong ang language center daw ang nagpapasa ng requirements ng mga aplikante sa recruitment agency. Ilan sa trabahong pinapangako ay housekeeper, caregiver, factory worker, welder at farmer. Mahaharap ang mga sangkot sa kasong illegal recruitment committed by a syndicate. Abiso naman sa ating mga kapatid sa Pasay at Maynila. Suspendido po ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa darating na October 14 at 15. Ang anunsyo ay bilang paghahanda sa gaganaping 10th session ng Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa PICC. Ang suspensyon naman sa mga pribadong kumpanya at opisina ay depende sa pagpapasya ng kanilang pamunuan. Mga kapatid, walang sanctions na ibinato ang UAAP kina LaSalle coach Topic Robinson at UP forward Raylan Torres sa kanilang spitting allegations. Winarningan lang ang dalawa ng liga para sa paggamit ng profane language noong laro nila. Kaya papayagan mag-coach si Robinson kontra UE Red Warriors sa Sabado. Ayon sa board, hindi naging conclusive ang ebidensya na meron ng parehong party. Sa volleyball, may mabuting balita para sa lahat ng fans. Sina Cool Smashers Eliza Valdez at Tots Carlos tungkol sa kanilang injuries. Kinonfirm ng parehong manlalaro na more than 50% na sila sa kanilang recovery. Inamin ni Valdez na nakafocus talaga siya sa kanyang conditioning at nag-e-ensayo na kasama ang koponan plus nag-extra work pa. Para naman kay Carlos, hindi niya minamadali ang kanyang pagbabalik. Load and pain management daw ang importante sa ngayon. Pareho namang positibo na palapit ng palapit ang kanilang pagbabalik lalo na at magsisimula na ang bagong PVL season sa November. Sa tennis, ginulat ni Rafa Nadal ang sports world at nag-announce ng kanyang retirement sa professional tennis at magiging huling torneo niya, ang Davis Cup Final. As of late, nahihirapan si Nadal maglaro dahil sa ilang injuries kaya hindi na siya nakipagbakbakan sa 2023 French Open at natalo naman agad nitong nakaraan sa first round kontra Alexander Zverev. 2022 pa noong huling nanalo siya ng Roland Garros at matatapos siya ng may 112 4-win loss record sa clay. Mahirap daw ang naging huling 2 taon ayon sa 38-year-old pero excited siya i-represent ang kanyang bansa sa parating na Davis Cup. At yan ang mga pandi ng sports news today. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ni-reveal ni Carlo Aquino na muntik na niyang hindi tanggapin ang pagiging lead star ng Pinoy adaptation ng hit K-drama na It's Okay to Not Be Okay. Sa panayampu sa kanya ng News 5, nabanggit niyang nag-second thought talaga siya nang i-offer sa kanya ang role sa big project. To the rescue lang talaga noon ang kanyang misis na si Charlie Dizon. Sabi pa ni Carlo, nagsilbing inspirasyon sa kanya si Charlie para ituloy ang proyekto. Nagpapasalamat din siya dahil nagtutulungan sila ng kanyang co-star na si Joshua Garcia. Sobrang mahirap pero masaya dahil sobrang talented din ng mga kasama ko. Napapagaan nila yung mahirap na ginagawa namin. Kapatid ko na yun kasi ang hirap ng role ko eh. Di ba? Kasi adult na nasa spectrum. So lahat ng support na kailangan ko from my co-actors talagang hinahatak ko. Tinatanong niya ako, Kuya, gusto mo ba idikdikin pa kita? Ito pa nga, aariba na sa spotlight ang isa sa mga hottest love teams ngayon na Kaumiya, nina Kauri Oinuma at Jeremiah Lisbo. Sina Kauri at Jeremiah, very cutesy, demure at sweet lang ang atake sa kanilang pinakabagong rom-com comedy series na Half Mates. Ang plot,
magkakasama ang kanilang mga karakter sa isang bahay na pareho po nilang nabili matapos ma-scam. Kaabang-abang ang magiging dynamics ng kanilang samahan na sinasabing nag-umpisang umusbong sa serye na Fractured na naipalabas na rin sa TV5. Sa October 18 na ipalalabas online ang Half-Mates sa YouTube. At yan po ang K-Alaman at Showbiz Update ngayong Biyernes. See you next week mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Happy weekend! Itinampok sa taunang plant convergence ang ilang pambihirang halaman ng halaga. Ito yung nga, makinig ka rito. Umaabot ng milyong-milyong piso. Naku, gusto ko yan. Hindi ko lang afford. Oo. Pero silipin natin ang mga tinaguriang rare plants na yan sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Kung pisikal na ganda ng halaman ang titingnan, tiyak na mapapabili ka. Pero kapag nakita na ang presyo, baka mapaatras ka. Ang halaman kasi na ito from Thailand. May price tag lang naman na 1 million pesos. I have here the philodendron, variegated mayo eye. This one is cost around 1,080,000 from 1.5. So, yes. Dinowngrade na namin. Ang halamang iyan ay ibinida sa Plant Convergence, ang kauna-unahang pagkakataon na nagsama-sama ang ilang mga bansa sa Asia upang ipakita at ibenta ang kani-kanilang rare plant collections. Ipinakita rin doon ang iba pang nagmamahalang halaman. Ilan sa mga ito ay ang Alocasia Maharani albo na nagkakahalagaan ng 650,000 pesos. Tricolor Monstera sa halagang 750,000 pesos. Philodendron Lelannomiano na mabibili ng 750,000 pesos. At ang Philodendron Polypodioides na aabot sa 1 milyon. Kasama rin sa koleksyon ang pambato ng Pilipinas. Okay, ito yung Philodendron, variegated Philodendron Spiritus Sancti. Ang range ng price dito sa atin is about 450,000. But right now, nakasale siya, 400,000 na lang. This is very rare. This is the first one in the Philippines right now. Rare, mahirap mahanap at iilan lamang ang nagmamay-ari. Kaya mahal ang mga halaman. At hindi lamang satisfaction ang hatid ng pagmamay-ari ng rare plant dahil maaari rin itong pagkakitaan. People really save up for that eh. Yung mga marunong sa halaman, then it can really be an investment. Kasi bibili nila yung isang halaman, kunyari 10 dahon, di ba? Ang halaga 1.7 million. Ang gagawin nila, chachap-chapin nila yun. So, yung 10 dahon na yun, makakagawa ka ng 10 halaman. Pwede mong ibenta kung mahusay ka at may access sa market. Kaya hindi maiwasang mahumaling ng mga certified plantito at plantita. Maganda sa mata, tapos may excitement sa challenge yung paano mo siya bubuhayin. Kasi mga bago lang tong mga halaman na to. Para siyang baby eh. Dyan yung bumibili ka ng mga ilaw nila, bibili ka ng vitamins, yung fertilizers nila, and then yung pagwo-water, medyo may control. Ang naging display ng mga mamahaling koleksyon ng halaman ay hindi lamang pagbibida, kundi isa ring paalala kung paano nakakatulong ang pangangalaga sa mga halaman sa pagsugpo ng problema sa climate change. Of course, we know ang mga halaman, they produce oxygen. Okay, and they remove carbon dioxide from the air, so that's one. Of course, we also know that some plants are medicinal in character. So that's another one. Of course, alam din natin that they provide an aesthetic value to wherever you put them. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Nako, eto, magsasabado na naman at laging inaabangan ang mga kwelang kwento. Ang pasilip na kakulitan ngayong weekend, tampok sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan.
Umaandar ang imahinasyon ng bida sa bawat likhang ipapanagupa ang haharang giba. Ito ng pagsasama-sama para happy family forever sa talented Cebuano pamilyang banding together. Mula sa pagiging idol flip-topper, ngayon isa ng ganap na preacher. Oh, it's crying time again. Di na kailangan maghulog ng barya dahil si Jukebox King na ang bahala. Road to Pasko na! Aakalain mong Disneyland sa ganda. Tara na sa Christmas Village ng Pampanga. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan, News 5. Ramdam mo talaga yung Pasko kay Mark Logan. Every Saturday. Pero yung sa'yo, Sunday naman, Aba? 4 to 4:45 ng hapon, Julius Babaw Unplugged. Ito magandang topic namin. Mga baliw sa pag-ibig. Wow! Abangan nila yan. Kayo ba nabaliw na sa pag-ibig? Feeling ko baliw pa rin ako sa pag-ibig. Siyempre sa asawa ko. Dapat lang naman. Ikaw, Tito Mikey. Ako rin. Baka nanonood eh. Ako rin, baliw na baliw ako sa pag-ibig. Naka-online, naka-tuning ba siya sa online? Oo, baka nanonood. Mahirap na. Yun ang importante. O yung halaman ha, bibili ba kayo ng ganon? 1 milyon? 50,000? Ako wala akong dream tabe. So, Ako rin, wala akong hindi dream. ako hindi ako susubok. 150,000? Parang ibang 1.2 million pa nga yung ibang halaman. Ganyan lang kalit yung isaw, 250. Oo. Diba? Nag-sale pa yun, ha? Eh, paano yan? May alaga kaming kambing. Wala. Pag pinatong ko sa lupa yan, pag tingin ko, wala na. Social lang kinakain ng kambing. Pero syempre, kanya-kanyang trip yan, di ba? Whatever makes you happy. At kung afford nyo, why not? At baka talagang magaling silang alaga ng halaman. Baka may sariling mundo yan eh. Siguro sa mga mahilig sa ganyan, investment sa kanila yan. Investment, kung kaya naman nilang bayaran, di go for pwede it. daw gawing negosyo, diba? O pwedeng palaguin. Parang pagkakakitaan. Pero kung ako, tutulong ko na lang yan. Tutulong mo. Tulong mo na lang sa nangangailangan. Tama-tama. Mas marami kang matutulungan pag marami pong nanood ng Julius Oo nga. Unplugged. Yes. Sunday po yan. Mga kapatid, 75 days na lang. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.